fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga kabarangay. Good morning, Eastern Visayas.
It's a beautiful Monday morning, October 20. Welcome haton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Intirigog nga puwersa na PCO Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Mga estasyon habugos nga rehiyon na 8. RP Sogod nga na RP Calbayog. Sugad man adto na Philippine Information Agency. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Dida Transmitter. Sugad man kabakyan naton yan na Master Control Coach Eufem Abuna Jr. Ati Pen pumida ito na iyo kahampang, syempre Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Maupay nga morning Ate Gemma Distrisa. Anato na mga kaupdanan dida Sogod Radyo Pilipinas sa RP Sogod Southern Leyte. Sir Dindo Alarasan staff maupay nga aga. Sugad man good morning Miss Charmaine Pirito Balves maupay nga aga. Anaton liwat mga kaupdanan dida naman Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog City. Siyempre ito nato na mga tigpamati maupay nga morning. Ada lahira tagsa nga panimalay good morning. Adto na ada na yan na nakapwesto na haira tagsa-tagsa nga mga opisina maupay nga aga. Anaton mga ka-live stream, good morning Merly Hikomo. Listening, watching from HK. Maupay nga morning, dida naman na HK. Anaton mga kababayan na gawas sa naton na nasod, maupay nga aga, stay safe. God bless sa iyo, God bless sa aton nga tanan. Paunaan ay pampagood vibes sa okay alright kapag gaya na ito na panahon. Didi naman syudad ito na Borongan. Naghihinaot kita nga maupay ito na panahon. Habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Nga syempre mababaroan natin kung ano liwat ito na Hulagway. Magkaiba-iba nga probinsya. Ato na rehiyon. Pinaagyan aton mga sister station. Kaoras nga 3 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Unahon talaanay nga tukita Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Sogod Southern Leyte with Ate Gemma Distrisa maupay nga aga. Good morning Ate Gemma nga na staff dida naman Sogod Southern Leyte. Morning Eastern Visayas. Yes, good morning Miss Pen. Og sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Good morning kanatong tanan og kang diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog, no? Ang atong umrag dili mi kanunay magkauban nato ni si Miss Charmaine. Good morning sa Calbayog, and then katang tanan no sa Radyo Pilipinas. Labaw pa muna ho diri ha. Okay, good morning sa tanan nato mga suking tig paminaw all over the world katong naka tanaw karon sa atong live stream. Good morning kanatong tanan. Yes, it's a beautiful Monday morning Miss Pen og sa ato nga mga nagtanaw karon, no. I hope ingon ana tibok Eastern Visayas today. Sana. It's today pitsa 20 na ning buwan sa Oktubre. Paspas kadyo Miss Pen. Yes. Ang atong pagdagan sa panahon, no, og ang atong weather update karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte kay medyo mipakita na ang si Haring Adlaw sa ijang Bidliseo. So we're expecting nga maka tagamtam ta karon og usa ka mainiton nga buntag, no. And then sa itong supply sa kuryente o supply sa tubig, it's 24 hours nga wala ta makatagamtam og mga interruptions. O pasalamat yan ni Ana, ang atong peace and order situation, basin o pariha po diha sa inyo, no, nga sige-sige karon tuloy-tuloy ang mga buy-bust operation. Parihulawat didi, Ate Gemma. Maupod karon diha, no?
O saka ilapos Miss Charmaine, maupod tingali, buy-bust operation, meaning to say, sige-sige karon ang paglihok sa mga ginadiling drugas. So atong i-congratulate niya natong PIDEA, ang atong kapulisan, PIDEA nato diri kay successful ang gihimo nga buy-bust operation. So wa na panigan ini mga higala, mga batanon, mga katong mga hingkod, mga laki o mga baji. Oo, the other day, day buy-bust operation dito sa Libagon, Southern Leyte. So, atong i-congratulate nini ang ato nga mga kwerpo sa kapulisan. Job well done ninyo. Pero managiingon ni President Bongbong Marcos nga holistic approach man lagi. So, wala na tong sa una nga naidaghang mawad-an o kinabuhi. So karon it's different na po lagi ang pag-approach ni namatay tukhang sa una. Karon na gihapoy kanunay gihapon no nga pasabot sa ato nga mga kaigsunan nga muundang na nining pagkuyanap sa ginadiling drugas. Okay, so sa ato diri nga mga nanagunang mga kalambuan Miss Pen ug sa ato nga mga development sa Southern Leyte para karong adlaw mga higala. Yes, kapin usa ka gatos ka individual sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte, beneficiary sa Food for Work sa DSWD. Usa ka public hearing sa pipila ka mga ordinansa sa sogod himuon ugmang adlaw. Og MSWDO o kapulisan sa hinunangan gihingusgan ang kampanya Batok sa Buliing. By the way, atong katugbang karon diri sa Master Control mo si Noel Palugod o atong mga kaubanan sab sa admin, sila si Miss Rosemary Mikate, sila si June Amora o si Igoy Paul. Of course, doon na tayo mga GIP karon nga mga kugihan o mga gwapo o gwapa no ni akaron diri sa Radyo Pilipinas. Thank you kang Senator Amy Marcos kag gihatagan tag mga abdik ka mga GIP. Og lain panguluhan ang Department of Labor and Employment Southern Leyte gipangunahan ang Child Labor Awareness Caravan. So kana ang ilang mabati Miss Pen sa pagbalik sa atong tulumanon dinhi sa atong sibiyanan sa Radyo Pilipinas Sogod. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you Ate Gemma Distrisa. Parang paru-pareho ito na ito na panahon, didiliwat ha, Borongan. Amuin na nag-e-effort, Mr. Sun nga maka-shine. Okay, good morning, Shirley Ladjawa Guerra, happy viewing. Sugad man from Saudi Arabia, wow. Ay nakita ka-live stream, Maricon, Claro, Hilio, maupay nga aga din na naman ha, Saudi Arabia. Ano to na mga bagong bayani, mga overseas Filipino worker. Good morning. Kabarangay, 8 minutos na nagkalabay hala sa 8 haaga. Padayon ka mo na katutok ka ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas para na kaabrilahan na radyo yan na. Kanto naman kita ha Calbayog City with Miss Charmaine Perito Balves. Okay, good morning, Charmaine. Good morning, hanato na mga kopdanan didano, RP Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat Ate Pan Pumida and good morning. Good morning diwat sa mga kaupulida sa Master Control ngan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning naman Ate Gemma Distriza and yes, dire gud kita nagkikita. Yes, first time Carmen. Oo, kasi on behalf of Mrs. Z Pretencio kasi nagkasakit kasi siya kasi get well soon ang paglabay sa bagyo, dire gud natin malikyan nga posible gihapon kita magkasakit biskan gano natin nga kahirot sa aton lawas. And yes, good morning lemot sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa RP sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Dinhi naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, kaupod naton sa Master Control Sira Ezra Altaro, Engineer Joven Cardenas, ngan Engineer FMB,
Ngan sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navalon, ako ang inyong makakaupod at Charmaine Perito Balvez. Okay, sa update sa panahon dinhi sa Calbayog, mostly cloudy amon kalangitan, so nasilip na si Mr. Sun after May Day san pag-inuran. Pero later mga 2 p.m. kutob 4 p.m. may kita 20 kutob 25% nga chance san pag-uran. So diri gihapon kita malimot nga pagdarasan aton protection sa lawas para dir naton o para naton marikyan ang pagkasakit. Update sa pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. So adi nagpalusad service advisory and buhatan kundiin yan ang mga panguraso na kita naka-experience kaluya san abid san tubig o waray good abid san tubig tungod sa diri available ang tanan nga water sources san Calbayog Water, particular sa Hamonini River pasungon Creek ngan Panas Falls tungod sini nga malain nga panahon. Apektado entire service area. Update naman sa pagtaga-kuryente sa Melco 1. So good news sa mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kuryente. So duro-diretso ang serbisyo sa Melco 1. And usab pa nga good news sa Melco 1, ginpapahibaro nga paraya na bulan Oktubre may ada paghamubo nga 1.3107 per kilowatt hour san presyo san kuryente. Ang generation charge mao ang naging rason san paghamubo tungod sa yan nga bulan mas barato ang presyohan sa wholesale electricity spot market kumpara sa nag-agi nga bulan. And para naman san rate sa residential connection, yan na bulan Oktubre, 12.7277 per kilowatt hour kumpara last month nga 14.0384 per kilowatt hour. Update naman tikang sa COMELEC, Commission on Elections. Uyan na ngayon, tinikangan niya na adlaw Lunas, October 20, tikang na san voter registration para sa upcoming barangay and sangguniang kabataan elections BSKE 2026. So tikang iniya na adlaw Lunas, October 20 kutob May 18 next year 2026. So alala pagbisita sa COMELEC 8 a.m. kutob 5 p.m. Mondays kutob Saturdays, holidays included. So, bisita kita sa Office of the City Election Officer or satellite registration sites. Ngan ayaw kalimot pagdarasan mga IDs. Ngan sini nga pagparehistro may da filing for applications for new registration, transfer within and from other city or municipality, change of names and status, correction of entries, reactivation, inclusion, reinstatement of name, updating of records with PWD, senior citizens and members of IP or ICC, ngan transfer from overseas to local. Online reactivation is until April 24, 2026. Alright, para naman sa mga balitang naandam din sa Radyo Pilipinas Calbayog, Top 10 Outstanding Barangays o Business Taxpayer San Calbayog, ginpasidunggan San LGU. PLGU Northern Samar, na kompleto na ang initial phase San Imelda 2 Makiwalo Road Project sa Mondragon. Ng mental health awareness ng illegal drugs prevention program ginpatuman sa Barangay Payhan, Calbayog City. Inya ito nagdidetalya sa second half sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Thank you, Miss Charmaine Perito Balvez. Alright, so 15 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 8 haaga. Didi naman haaton ha syudad hito na Borongan, although nag-i-effort Mr. Sun, pero cloudy. Cloudy medyo maarum ito nato na kalangitan
pero nagpapaabat naman ano ito na aton temperatura 29 degrees Celsius. Pwede kita hini makaabat ito na pinakahitaas 36 degrees Celsius. Rain coming, rain likely this evening. Amugod man ano kung tikagabi in nakaka-experience kitahin mga pag-uran. Oo, labi na nakalabay nga weekend darahan epekto na Bagyo Ramil. So may dagihapon chance 20% chance of rain. Nasa ring Mr. Pag-asa, pero generally okay naman ito na ato na panahon na yan na habugos nga syudad, habugos nga probinsya no hiton Eastern Samar. Pag taga linog naman kung aton abaton kakulop nga adlaw Ate Gemma nga na Miss Charmaine ikatulo kami pakaabathi na linog kakulop didiha Eastern Samar. Alas 8:24 kagabi, 2.6 sa magnitude. Dida ini habungtuhan na Arteche, maupay nga aga dida na ato na mga kabarangay Arteche. Alas 6:05 naman na gabi, 1.7 na magnitude. Dinhi naman haam Borongan City, pero waray good kami abathini Alas 3:15 na kakulup, magnitude 3. Dito naman habungtuhan na San Policarpo, samtang 1:24 magkasunod ini dito San Poli, medyo haruhataas adton 1:24 PM at 3.9 na magnitude nga linog habungtuhan na San Policarpo. So ayaw kita hingalimot hanato na mga nahibaruan earthquake drill adto na duck cover and hold nga na syempre kinahanglan na diri matarantar. Pero kung naada na talaga hiton na sitwasyon, danay na hingangalimot na kita na aton instinct iton pag idadalagan pag ikagawas didahiton building o didahiton aton na balay. Pero maupay iton na kuan laanay na udeng laanay siro nga tuhin sturdy table hold nga tahubi iton ulo amo ana iton na pinakaimportante. Pagtaga kuryente naman, adihin na paabiso hiton Isamelco, yan na padama ining adlaw Monday, October 20, alas 11 yan ang aga nga daala una niyan hiton kulup. Magkakamayada kamo hin pagparang kadali adton affected nga mga lugar an Tafta substation bungto hiton Tafta sulat kan Avid Maslug Dolores oras ang adto dapita Taft ngadto na hipapad Orasan Policarpo Arteche nga hipapad an northern municipalities sa tikang habungto hiton na Taft. Magkakamayada hinihin assembly and disassembly hadto na 10 MVA power transformer cooling fins. So malayni nga pahinumdum pasabot hadton Isamelco. Atensyon naman adto na mga estudyante Eastern Samar State University, magpapadayon kamo hiton flexible learning mode pati work from home arrangement. So may daini igi na pagawas nga anunsyo adton ESO administration na kakulup nga adlaw. So tinikanga na buwas sa Martes, Oktubre 21. Pero nag-start na inihirahan last week pa. Dara ini hadton naging epekto na magkasunod nga mga linog Visayas nga na Mindanao. So yan naman nga aga ginaabi-abi adto nga tanan nga mga estudyante ESO main imbitar kamo mayada kamo face to face sa General Assembly. So yan na ini nga adlaw posible nag-start na ini alas 8 yan ang aga. So magkakamayada kamo katitiro kaupod adton iyo mga advisor adton iyo mga magturutdo nga igsusumat didahini nga meeting an recommendation inspection team iglalatag adton mas klaro nga implementation flexible learning modality.
Adton administrative personnel naman han main campus magkakamay-ada liwat hirahin na meeting upod adton Vice President for Administration ngan makada maabot hi Congressman Shin Gonzales. So adton mga empleyado naman adton external satellite campuses and ESO. Good morning. Magkakamay-ada liwat kamo hina kada tagsa nga meeting nga i-organize hadton iyo kada campus administrator o di kaya hiton iyo din. Nga na may daghihapon na iyan ang adlaw distribution han stipend hadton mga estudyante nga mga scholar inihira alas 8 liwat yan ang aga ngan pasabot ini para diri kamo mag-post or anuman nga iyo mga concern di dahiton social media amo na ini adton higayon para mahibaro kamo kung ano manggod adton tinuod nga nahitabo han Eastern Samar State University kung kay nga nagpapadayon iton flexible learning mode nga na work from home arrangement. So ginaimbitar kamo nga mamati hini nga meeting yan ang adlaw. Samtang adton pahibaro gihapon han City Social Welfare and Development Office tinikangan daman nga adlaw an aplikasyon para hadton direkta ayuda para ini hadton kanan school year 2025-2026 adton first semester makarawat na. Pero diri niyo ikakadto hiton opisina hiton CSWDO nga da niyo isusumiter adton iyo aplikasyon hiton iyo kada tagsa nga barangay. So good news ini para hiton aton mga benepisyaryo han direkta ayuda dinhi aton syudad hiton Borongan. Ngan sa pa nga good news kay bulig na ini adton alternative learning system adton ALS nga mga estudyante. Giupay ini didihamon na Miss Charmaine ngan Ate Gemma kay may dahinihira nakakarawat nga 3,000 pesos per semester adto na mga estudyante han senior high ngan college students nga mga taga dinhi syudad han Borongan. So every semester may dahira 3,000 pesos or tag 500 per month nga ginahatag. Alright, kabarangay, may nakita 23 minutos na, nakalabay alas 8 haaga. So, ray naton from PCO, Philippine Information Agency. Ato na ilatag aton mga dagkeng nga mga notisya suma testinghanon para yan ang adlawhan na Lunes, Oktubre 20. 31 aplikasyon hina motorized tricycle for hire dininiya syudad han Borongan igin endorso han TFLB nga aprobaran han konseho. Samtang alert status sa Eastern Samar ginibanan tikang hablu ngadto ha white. So darainihan na paghinay han Bagyo Ramil. Duha naman nga para pangisda nga nawawara nahikitan habaybayon habungtan San Policarpo sumalay ni hadto na PDRRMO. DICT 8 official dry run han on-site building permit and certificate of occupancy kun BPOC hataf amoy nagin malampuson. Samtang adto na detali hadto na mga para pangisda nga talwas nga nahiuli hayra tagsa nga pamilya pagkatapos mawara hakasagsagan hadto na Bagyo Ramil. Amini kabarangay adto na mga Lara Iluhan, mga dagkeng nga mga suma testihanon, sugad man adto na mga notisya tikang naman ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte, ngan Radyo Publiko Calbayog. Amon aton ipapahat didahan aton na second half din nila aton na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan. Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Nanay, damo nam kinita nga basura ditohan may balay ni Ramana Auring. Kay ano na ma, diri may aton, pabait niyo. Nanay, magpapabandilyo mati kapitan nga magkakamay ading clean up drive. Kay para kuno maibsan ay pagdamoy nagkakasakit din at barangay. Ayaw ka mo ito pag binulig, kay makakaraglit iyo guol. Pangaturog na la daw lugod ka mo. Nanay, kailangan hibaro kami pagtipikit atong kalibungan, kay kami lagapit mangungkoy dinhi. At tahala, pag hinay ka mo nga ayaw pakagabi ha? Para maiwasan iti pikto it mahugaw nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ang recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it mas sa taas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hin enerhiya. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Nasalun na kita kabarangay ha second half aton taramdan Good Morning Eastern Visayas. May na kita 29 minutos na nakalabay halas sa 8 haaga. Maupay nga morning Jean Rose Ubalde, Franz Navarrete Probe, Ate Mern sa Portesa, maupay nga aga. Anato na mga ka-livestream nga tanan na good morning. Anadala ha, radyo na mamati, maupay nga morning. Ate Pen pumida ito na iyo kahampang
Samtang tikangan na adto na pagkarawat na mga detalye. Nahuntalaan ay RP Sogod with Ate Gemma Distrisa. Masunod adto na RP Calbayog, Charmaine Perito Balves. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dan salamat Miss Pen og sa atong mga kalambuan karon gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Atong anahon ang mga kalambuan dinhi sa atong lokalidad. Usa ka public hearing sa pipila ka mga ordinansa sa Sogod himuon og mga adlaw Oktubre 21. Ania ang detalye sa atong report. Radyo Pilipinas Report. Sa balitang lokal, usa ka public hearing sa pipila ka mga ordinansa sa Sogod himuon og mga adlaw Oktubre 21. Gipahibalo ang publiko nga ang komitiba sa transportasyon, kalinaw ug hanay, kalambuan sa mga kabatanunan ug sports magpahigayon og public hearing karong ugmang adlaw Oktubre 21 alas 2 ang takna sa hapon diha sa Municipal Gymnasium. Kini nga public hearing buhaton aron makuha ang mga opinyon ug sugyot sa mga katawhan kabahin sa mosunod nga mga gi-proposed nga municipal ordinance. Una, Municipal Ordinance number 2025-351. Usa ka ordinansa nga nagkinahanglan nga ang tanang ahensya sa gobyerno, non-government organizations, pribadong institusyon, political parties o grupo, mga politiko o mga pribadong tao kinahanglang mukuha og mayor's permit gikan sa buhatan sa municipal mayor sa dili pa magpahigayon og mga kalihukan, panagtigom og serbisyo publiko nga himuon sa pampubliko o pribadong lugar sulod sa lungsod sa Sogod ug ang mosupak niini mag-atubang og silot. Ikaduhang Municipal Ordinance number 2025-355. Usa ka ordinansa nga nagpalapad og nag-amendar sa Ordinance number 2020-168 nga nailhan nga Sports Development Program sa munisipyo sa Sogod, Southern Leyte aron ilakip ang academic, civic, professional o organizational nga pag-ila og mga insentibo. Ikatulo, Municipal Ordinance number 2025-363. Usa ka ordinansa nga mag-usab sa Section 24 ug 123 sa Municipal Ordinance number 2014-91. O sa samang paagi nagwagtang sa Municipal Ordinance number 2020-165. Sunod, Municipal Ordinance number 2025-364. Usa ka ordinansa nga nag-amendar sa usa ka provision sa Ordinance number 2016-109 nga nagtudlo sa limitasyon sa letter C o mga blue tricycles gikan sa 760 ka unit ngadto sa 400 ka unit na lamang. Busa gidapit ang inyong presensya o partisipasyon aron ipahayag ang inyong mga hunahuna o komento kabahin niini nga mga gi-proposed nga mga ordinance. Ang nagpahibalo niini mao nga SB Secretary Miss Arlene Asares. Balita gikan sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas sa 34 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Top 10 outstanding barangays ug business taxpayers San Calbayog ginpasilunggan San LGU. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sa ginbuhat nga Stakeholders Night ug State of the City Address ni Alcalde Raymond Uy durante sa selebrasyon sa ika-77 nga Charter Day San Calbayog, ginrekognisa sa LGU ang outstanding barangays ug business taxpayers tungod sa era exemplary performance sa lokal nga panggobyernohan ug pag-uswag sa ekonomiya. Napulo nga barangay ang gintagon komendasyon tungod sa era exceptional performance ug ang kada punong barangay ang nakakarawat citation award pagrekognisa sa era liderato ug dedikasyon sa pagserbisyo sa publiko. Masunod ang awardees: San Policarpo, kag Salawsaw ug Kendo, Salhag, Tinambakan Sur, San Joaquin, Carayman, Agit-Itan, San Isidro, ngan Barangay Kabugawan.
ginkilala liwat ang top 10 business taxpayers sa Calbayog tungod sa era padayon nga commitment o kontribusyon sa pagprogreso sa ekonomiya sa syudad. Masunod ang mga awardees: Metro Retail Stores Group Incorporated, City Hardware Johnson Incorporated, PMFTC Incorporated, Far East Noble House Incorporated, Calbayog Easy Marketing Incorporated, Pablo S. Labasbas Construction Corporation, Vicencio Builders Incorporated, Justmar Marketing Incorporated, Mercury Drug Corporation, ng Jollibee, Calbayog. Ining mga rekognasyon nagpapakita sa pagpapasalamat sa gobyerno lokal sa kolektibo nga paningkamot sa mga leader o business community para sa sustainable ug inklusibo nga pag-uswag sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. May na nakita 36 minutos na nakalabay halas 8 aga. Morning, Eastern Visayas. Samtang 31 aplikasyon hina motorized tricycle for hire ha syudad na Borongan, igin na endorso na TFLB nga aprobaran na konseho. Na detalye ato na pamatian ng report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. 31 aplikasyon ng prangkisa and motorized tricycle for hire sa syudad ng Borongan gin-endorso ang Tricycle Franchising and Licensing Board at TFLB nga aprobaran it sanggunian panglungsod darantang gindumarang at TFLB meeting nga pinangunahan ni SP member Ian Ervin Gallo, chairman ni TFLB with Committee on Transportation at SP, aging buwat SP sessional ng syudad ng Borongan na naglabay ng adlaw. Hini nga meeting nagkaadin orientasyon ang mga pagsalundan ng pagtricyclean ng syudad, partikular ang naging mamando basit City Ordinance No. 248 Series of 2022, Integrated Terminal and Land Transportation Services Code of Borongan City, sugod pa ng litanan ikinatuig nga pagkukuhaan mayor's permit, samtang kada ikatulo katuig ang pag-renew hini nga prangkesa, ngan kundi rin na i-renew kinahanglan ini a franchise o ipadrap. Ginsiha liwatan board ang kompleto nga mga dokumento nga submit na nasabi nga mga aplikante himprangkisa. Hinbaruan nga igintalaan nga 1,800 nga ihapan ng papagawas nga motorized tricycle franchise ang lokal nga pamunuan ng syudad, sobra nalahin 100 ang abilable. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, kapin gatos ka individual sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte, beneficiary sa Food for Work sa DSWD. Ano report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas Report. Yes, Jev, please come in. Niabot sa kapin o sa kagatos ka mga beneficiary nga gikan sa Barangay San Agustin o Barangay San Bernardo sa lungsod sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte ang nakadawat og family food packs kon FFPs ato sige pahigayon nga Food for Work program sa Project Lawa o Project Bini sa Department of Social Welfare Development kon DSWD. Matod pa ni Municipal Social Welfare Development Officer kon MSWDO Jessa Medrin nga naasoy nga ayuda mo'y gihatag ngadto sa mga beneficiary nga aktibong ni partisipar ngadto sa pagpanghinlo sa nagkalain nga mga barangay pinagi sa Project Lawa ug Binhi. Anaso nga proyekto kabahin sa inisyatibo ubos sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. ug sa pagpangulo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga nagtinguha sa padayon nga pakigbatok sa kagutom, kapobre o guban pang hagit sa panahon. Gibutyag usab ni rin nga doon na pa'y gatos kapin ka mga beneficiary nga gikan sa upat ka barangay sa isla sa Limasawa ang beneficiary usab sa naasing nga Project Lawa og Binhi nga gilauman nga makadawat sa ilang family food packs sa sunod nga simana. Kahinumduman nga ni atong nakalabay nga buwan, nagpahigayon og pagpanghinlo ang mga beneficiary sa lain-lain nga mga barangay isip tubag sa panginahanglan nga malimpyo ang palibot sa isla sa Limasawa o kinigisuportaran sa Project Lawa o Project Binhi sa DSWD. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas,
Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, nang salamat, Jevic Epis, sa imong report. Takna sa Radyo Pilipinas, 40 minutes after 8 in the morning. Good morning, Eastern Visayas. PLGU Northern Samar na kompleto na ang initial phase sa Imelda Makiwalo Road Project sa Mondragon. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Natapos na sa gobyerno provincial sa Northern Samar ang initial phase sa Imelda 2 Makiwalo Road Project sa Bungto, San Mondragon como parte sa pag-uswag sa konektibidad ug transportasyon sa mga tao, produkto ug ani. Sakop sa unang phase ang 1.165 linear meters o 1.1 kilometers san matotal 2.5 kilometers nga sukol san kalsada nga nagdudugtong sa Barangay Imelda ug Barangay Makiwalo. Lakip dinhi ang konstruksyon sa usa nga box culvert ug routed riprap para sa road stability ug drainage. Sa panahon nga mahuman ang proyekto, ginlalauman nga magiging mas malaksi ug mas safe ang pagbiyahe sa mga produkto agrikultural ug pangisdaan, patinluwat ang pag-access sa mga residente sa mga serbisyo sa gobyerno. Magseserbiluwat ini nga alternatibo nga ruta kung mabiyahe pakatarman para maghaluag ang trapiko sa University of Eastern Philippines, UEP, ug sa poblasyon. Sa pagpanguna ni Governor Harris Ungchuan, padayon ang gobyerno probinsyal sa pagpatuman mga proyekto infrastruktura nga nagtutuyo mapahataas ang level sa kinabuhi ug mapauswag ang ekonomiya sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. 42 minutos na nakalabay halas 8 haaga, alert status sa Eastern Samar, ginibanan tikang hablong at tuha white. Darainiha na paghinay na Bagyo Ramil. Duha nga para pangisda nga nawawara, nahikitan habaybayon habungtan San Policarpo, sumalainiha PDRRMO. Adi natin report. Radyo Pilipinas Report. Ginibanan han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO ang alert status tikang hablong at tuha white Oktubre 19. Darhan paghinay han epektuhan Bagyo Ramil ha probinsyan Eastern Samar. Sumalan memorandum na Engineer Tomas Campomanes, PDRRMO head, epektibo dayon ang pag-iban han alert status kay waray nasakop nga wind signal an Eastern Samar. Base ha bago nga forecast han pag-asa. Ha situational report number 2 nga iginpagawas han PDRRMO, 8 nga pamilya o 35 nga individual ang apektuhan hagiwan tungod han pagbaha. Ha 16 nga barangay nga adto ha mga low-lying areas. Nakabalik na haira mga balay ang mga evacuees an October 18 katapos umupay ang panahon. Samtang ginkumpirmar han PDRRMO kagabi nga nawawara nga duha nga para pangisda nga hira Vinilio Liad Pombo 32 anyos taga Barangay Nena San Julian, ngan Junji Valera 30 anyos taga Barangay Del Remedio Sulat, intalwas nga nahikitan habaybayon ha Barangay Natividad Bungtuan San Policarpo, samtang atun ira pump boat nahisampig ha Northern Samar. Waray pa report handanyos sa mga balay agrikultura ngan kahayupan. Padayon nga operasyonal ang kuryente, komunikasyon ngan mga kalsada ha bugos nga probinsya. Andam gihapon ang mga emergency response team ngan rescue vehicles san PDRRMO para habisan ano nga emerhensya. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, MSWDO ug kapulisan sa hinunangan gihingusgan ang kampanya Batok Bullying. Ani report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Yes, Don John, please come in. Hiniusang nagpahigayon ng information drive ang Municipal Social Welfare and Development Office ng MSWDO o PNP Women and Children Protection Desk sa hinunangan Southern Leyte.
Kinikabahin sa Anti-Bullying Act of 2013 o Republic Act No. 10627 nagihimo sa Kanipan National High School. Din partikular nga nahimong partisipante ang mga tinunan sa grade 9 o grade 10. Gipaambit sa kalihukan nga ang bililhong impormasyon kung unsaon sa mga tinunan nga makatabang sa paghimog luwas, matinahoron o bully-free nga tunghaan. Nang hatag usab og IEC materials sa mga nisalmot aron sa pagsabot kanila o pagpasabot kanila, kabahin silang mga katungod og responsibilidad ubos sa balaod. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Aljon Malot sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Mental health awareness ng illegal drugs prevention program ginpatuman sa Barangay Payahan, Calbayog City. Sa ilarom sa inisyatiba nga Hampangkit, Manilampuson ngagin patuman ang mental health awareness and illegal drugs prevention program sa Barangay Payahan, Calbayog City. Nakatutok ang programa sa promosyon sa malibsog nga panhunahuna nga drug-free nga komunidad. Gin-highlight sa aktibidad ang papel sa komunidad sa pag-ataman sa mental health ug well-being ngan sa kolektibo nga paningkamot agud malikayan ang kadaot nga dara sa droga labi na sa kabataan. Gindumaraan programa pinaagi sa mga diskusyon pagharampang ngan interaktibo nga aktibidad nga nagtudlok sa positibo nga panginabuhi ngan suporta sa tagsa-tagsa. Nagpasalamat naman ang Barangay Payahan Council sa mga organizer sa SEDAPRO ngan sa BS Psychology intern sa Christ King College tungod sa era aktibo nga pagbulig ngan pagpaangbit sa impormasyon ngan inspirasyon sa mga partisipante. Ini nga report na hikay matikang kan Suzette Pratancio. Good morning, Eastern Visayas. 47 minutos na nakalabay halas 8 haaga, DICT 8 official dry run han on-site building permit and certificate of occupancy kon BPOC habung tuhan Taft nagin malampuson. Ang detalye aton pambatian ng report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Ang lokal nga panggobernohan bungton Taft tinasulod halsa nga mahinungdanan nga paghitabo kasumpay had digital nga inobasyon. Ang Department of Information and Communications Technology 8 or DICT 8 ELGU project team in Malangpuson nga nagpasilitarahan on-site building permit and certificate of occupancy or BCPO official dry run activity para ang lokal nga pamununhan Taft Eastern sa marahad na kalabay nga simana. Panuin aktibidad nga mataganan mga key system users ng technical evaluators in practical, hands-on experience sa pag-simulate ng one-stop shop for construction permit or OSCP nga naka-focus sa building permit and certificate of occupancy or BPCO module. Antes pa ito no full system deployment ini nga dry run inasang importante nga pitad hapag siguro nga mga kliyentehan LGU in andam para mas mahamis ngan malangpuson nga implementasyon han serbisyo. Dakiton pagtapod han DICT ngan LGU hagilayon makakadaptar ngan epektibo nga magagamitan ang sistema. Ang ELGU BPCO system and gin-develop han DICT hapag suporta ito na implementasyon han Republic Act No. 11032 or Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mas pinasimple ug epesyente nga pagproseso han building and occupancy permits ipinaagi han na Joint Memorandum Circular or JMC No. 2018-01 nga ang gin-issue han DICT, DILG, DPWH nga DTI. Impormasyon hikay pinaagihan ni DICT Regional Office 8. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronga. Mga salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Department of Labor and Employment Southern Leyte gipangunahan ng Child Labor Awareness Caravan. Ano report ni Miss Dalia Urit at Will. Radyo Pilipinas report. Yes, Miss Dals, please come in. Sa tinguha nga mapaligo ng kampanya batok sa pagpangapuso ug pagpanghimulos sa mga kabataan, hilabi na sa mga minor de edad,
Gipangunahan sa mga personahe sa Department of Labor and Employment o DOLE Southern Leyte Provincial Office ang usa ka information and service caravan on child labor sa dakbayan sa maasin ni agi nga simana. Atol sa kalihukan mo ang pag-recite sa panatang makabata aron mapahinumdum sa mga angayan ug saktong buhaton aron mawagtang sa hingpit ang isyu sa child labor sa nasod ug ang pagpirma sa Pledge of Commitment diin gipakita sa mga partisipante ug stakeholders ang ilang panaghiusa ug dedikasyon sa pagpanalipod sa katungod sa mga kabataan. Ang mga inisyatibo nagtumong sa pagpahibalo sa publiko, paghatag og kinahanglan nga serbisyo ug pagpalig-on sa advokasya batok sa child labor, pinagi sa panaghiusa sa DOLE, katambayayong ang lokal nga kagamahanan ug sa tabang sa ubang ahensya sa gobyerno. Giparehag sa DOLE nga magpadayon ng ilang paningkamot aron mapatuman ang mga programa nga naghatag proteksyon, edukasyon ug oportunidad sa mga kabataan aron makabot ang usa ka malungtaron ug walay mapang-abusong kaugmaon. Balita gikan sa DOLE Southern Leyte Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit-Atuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat Miss Dalia Orit-Atuel sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. LGU Santa Margarita nakapasar sa Seal of Good Local Governance Validation. Malipayon ang gobyerno lokal sa Santa Margarita kahuman makapasar sa tanan nga napulo nga indicator sa Regional Seal of Good Local Governance Champions Validation nga gindumara sa DILG Region 8 sa tun naglabay nga Viernes. Tungod sini, narekomendar ang LGU ngadto sa Regional Council para sa Seal of Good Local Governance. Ginpasinunggan ang Santa Margarita tungod sa epektibo nga mga programa sugad sa transparent nga pinansyal nga pagdumara, maupay nga serbisyo panlawas pinaagi sa mga super health centers nga ginkilala nga pinakamaupay sa bugos nga Rehiyon 8 ngan mga inobatibo nga programa sa edukasyon sugad sa Olympics ng Tarabasa program. Dakaliwat ang kontribusyon sa LGU sa kalinaw ng seguridad, pag-ataman sa kalibungan, pinaagi sa basura mo, school supplies and kabalyo program ng sa pagpadukwag sa kultura, turismo, ng kabatanunan. Sumalakan Mayor Felix Panganuron, maihanan niya nga ungara nga makuha ang Seal of Good Local Governance, agud maipakita ang matatapuran ng dekalidad nga serbisyo publiko para sa mga magsuhungnon. Ini nga balita na hikay ni Miss Suzette Pratancio. Good morning, Eastern Visayas. May dapakita 8 minutos pa antes an alas 9 haaga balik kita nga dihan aton sumat estihanon para pangisda talwas nga nahiuli hayratag sa nga pamilya matapos mawara hakasagsagan han Bagyo Ramil. Ana detalye adyan report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Taluwas nga ni Sampi gabaybayan han barangay Natividad bungtuan San Policarpo Eastern Samar ang duha nga porpangisda probinsya katapos sinasakadlaw nga himulag iratag sa nga pamilya. Ang duha ay nahisumat nga nawawara kasang kalupmadlaw Oktubre 18 samtang nananagat kasagsagan han Bagyo Ramil. Ang nasabi nga mga porpangisda Amira Vinilio Liad Pombo 30 anyos residente in barangay Nena San Julian ngan Junji Valera 30 anyos residente naman han barangay Del Remedio Sulat. Hirain linawod base mangisda gamit ang iratag sa tag sa nga kasakayan pero waray nahibalik nga da nga hireport ang mga otoridad ang ira kawara. Samtang pakakuan impormasyon bay nan irahin tutungdan dali-dali naman hira nga ginsunduhan matauhan ng San Policarpo Municipal Police Station ngan emergency response team para madarahab bungto ngan waray pag-iha hirain ginsunduhan personnel han San Julian Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ngan kagabi nakauli na hairatag sa nga pamilya. Samtang ang lansya naman nga gingamit ni Pombo na salbar gihapon haton mga residente habaybayon han gamay Northern Samar kakelup. Habot nga hini nga panhitabo otro naman nga nagpapahinumdum ang mga otoridad ha publiko nga mamati haabiso tika nga mga hintutungdan nga ahensya at gobyerno labi na ha panahon hit kalamidad. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte.
Local DRRM plan sa Silago sertifikado na sa RDRRMC Region 8. Ano report ni Aljon Malot. Good morning. Radyo Pilipinas report. Yes, John, please come in. Aljon Malot. Disertipikahan na sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kung RDRMC Region 8 ang local DRRM plan sa Silago Southern Leyte alang sa fiscal year 2024 to 2026. Kini man nakapasarang na asing DRRM plan sa annual review sa 11 round. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung MDRMO Silago, ang pagkapasar nagpakita sa makanunayon nga pag-align sa Provincial DRM plan o epektibo nga pagsulbad sa mga piho nga peligro sa lungsod. Gilatid sa local DRM plan ang komprehensibo nga giyaw mga estratehiya sa komunidad alang sa pagpakunhod sa risgo sa katalagman o pagdumala sa upat ka importanteng bahin nga naglakip sa prevention and mitigation, preparedness, response o rehabilitation and recovery. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat Aljon Malot sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Benting bigas meron na 20 pesos rice program ginlansar sa Lawang, Northern Samar. Formal na ginlansar ang benting bigas meron na program sa NFA Rawis Warehouse, Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. Ang programa parte sa Bagong Pilipinas campaign nga nagtutuyo maghatag abot kaya nga bugas sa kantidad nga 20 pesos kada kilo para sa mga pamilya nga Pilipino. Ginpangunahan ini sa Department of Agriculture ug National Food Authority sa pakigborbligay sa local government unit sa Lawang Food Terminal Incorporated ug mga benepisyaryo nga parauma. Sa seremonya gintagan doon sa mga representante tikang sa iba-iba nga ahensya ang importansya sa bayanihan sa pagparigon sa seguridad sa pagkaon ug pagbulig sa mga lokal nga parauma. Highlight sa programa ang ceremonial rice selling nga nagseserbe nga simbolo sa opisyal nga pagtikang sa 20 pesos rice program sa Northern Samar. Sigon kan Mayor Charlene Ongchuan, ang inisyatibo ang pagpamatuod sa pagtutok sa LGU sa kamutangan sa mga parauma, pagparigon sa presyo sa bugas ug pagsigurado nga may ada masustansya ug abot kaya nga bugas para sa kada pamilya nga Pilipino. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 3 minutos pa og sama galasan 9 ato na ultimo nga sumat estihanon ika-81 nga anibersaryohan na Suluan Raid gin dumara habungtohan na giwan. Adya natin report. Radyo Pilipinas report. Gindumaran Oktubre 17 ang ika-81 nga anibersaryohan makasaysayan nga Suluan Raid Veterans Park Barangay Ngolos Giwan di nagserbe nga panguna nga bisita hi Congressman Sheen Gonzales. Ginobserbaran ini nga espesyal nga okasyon base hinumduman ang mga panhitabo 81 katuig na naglabay nga naging importante ha kasaysayan han nasod ha panahon han Second World War. Kaupod ni Representative Gonzales sa seremonyas, hiragiwan Mayor Analisa Gonzales Kwan, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, mga konsihales San Bungto, Eastern Samar Police Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil, Lieutenant Colonel Riza May San Agustin, han 502nd Combat Engineer Battalion, ang pamilyahan mga veterano ha pangunguna ni Retired General Joel Cabides, Regional Vice President han Veterans Federation of the Philippines, Sons and Daughters Association Incorporated. Hay iya mensahe gintagan doon ni Gonzales ang kahulugan han Suluan Raid kumupagpatikang han liberasyon han Pilipinas tikang hapananakop han Hapon. Iginpunto niya nga dir ila angay nga hinumduman ini nga panhitabo kada tuig kundi kinahanglan padayon nga kilalun ang sakripisyo han mga kaapoy-apuyan nga nagbuhis han ira kinabuhi para hakagawasan nga ato na hikakaplagan niya na.
Kaliwatigin pahinumdum nga importante nga kilalaan hanbugos nga nasod ansuluan raid diri ilahan giwan. Iginsaad niya nga igpapasaka ini nga isyu ha Kongreso basi mahibatian ang tingog han mga Eastern Samareño nga matagan importansya han Department of Tourism ang kasaysayan nga pwede liwat makabuliga promosyon han giwan nga Eastern Samar. Diri natin tutugutan nga hingalimtan ang sugan nga importante nga partihan kasaysayan angay iniigdasig han nga tanan nga Eastern Samareño si Ringne Gonzales. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Wala tayo oras, Miss Pen, o yes, untop na yung alas 9, no? So, wala tayo oras mga higala. Magpasalamat na lamang ta. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, 104.7 FM, Radyo Pilipinas Sogod. Sa ngalan sa itong partner across the board, si Noel Palugod. Iyon man sa support sa itong admin, sila si Miss Rosemary Vicati, June Amora, o iyon man si Igoy Paul. Ang ato mga GIP, kompleto ta karon kay It's Monday. Sila si Rose, si Glenn, si Val, kisa pa ng Ubandes Gawas. And of course, ang ato nga mga frontliners, sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., si Jevic Epiz, o sa pagpanguna sa to station manager Dudens Alaras. Kinigihapon si Gemma Destriza para sa to praguban sa tong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas! Ngandinhin naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog, sa atong tagkontribuar balita sa Zat Pratansyo, nakaupod natin sa Master Control Sara Ezra Taro, Engineer Joven Cardenas, ng Engineer FMB, and sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Novelon, ako ano nakaupod Charmaine Perito Balvez, otro kitang mag-urugpod buwas naman adlaw Martes sa laing nalawat nga edisyon sa atong programa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Yes, thank you Ate Gemma, Miss Charmaine Perito Balvez, ngan hangaran ito na bugos nga puwersa. Han stasyon DYES, Radyo Publiko Borongan, pinagi ito naton SM Ate Ruth Rivera Abunda. Chief Tig Joey Hatran sa meter nga nanato na kaupo di Master Control Coach UFM Buna Jr. News Contributors Daisy Bilizar at iso kabiriang na Dayan Camplon at ipen pumida ini na saring buwas nga hawha para yung nga oras nga na istasyon utro maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.